Hi guys! Welcome ulit sa inyong kaalaman na hinog. Ngayong gabi o baka madaling araw ka na naman nanonood. Tatalakayin natin ang 5 mabisang paraan para makatulog ng maayos ang mga senior na edad 60 pataas. Marami po sa ating mga magulang, lolo't lola o baka kayo mismo ang nakakaranas ng madaling magising sa 10 oras ng gabi, lalo na bandang 3 AM. Hirap makabalik sa tulog o kaya naman ay kahit anong gawin ay hirap pa ring makatulog sa gabi. Kung nararanasan nyo ito, hindi kayo nag-iisa. Ayon sa pag-aaral, higit kalahati ng mga senior citizen ay may problema sa tulog. At ang good news, may mga natural at simpleng paraan para bumalik ang tamang tulog. Ang sapat na tulog ay hindi lang para sa energy, kundi para rin sa kalusugan ng puso, memorya, immune system, mental at emotional stability at mismong haba ng buhay. Kaya panoorin nyo po ito hanggang dulo dahil baka ito na ang solusyon sa gabi-gabi mong pagbalisa. Panguna sa ating listahan, ayusin ang oras ng tulog at gising araw-araw. Ang katawan natin ay may tinatawag na body clock o circadian rhythm. Ito ang natural na orasan ng katawan na nagsasabi kung kailan dapat matulog at gumising. Pero sa edad 60+, mas nagiging sensitibo ang body clock. Kaunting gulo lang sa routine, nawawala na sa balanse. Kapag pabago-bago ang oras ng pagtulog, nahihirapan tayong antukin, mas maagang nagigising kahit hindi pa sapat ng tulog at lumalalim ang fatigue kinabukasan. Apektado rin ang mood, pag-iisip at maging ang blood pressure. Ang aking payo, gumising sa pare-parehong oras araw-araw kahit weekend. Matulog sa parehong oras kada gabi. Kahit hindi pa inaantok, ipwesto na ang sarili sa kama. Gamitin ang kama lang para sa tulog, hindi para sa pagkain o panunood ng TV. Iwasan ang labis na pag-idlip sa araw para hindi makasira sa oras ng tulog sa gabi. Gawing routine ang pagtulog. Halimbawa, alas 9 ng gabi ay patay na ang mga ilaw, nakahida na at naka-off na ang gadget. Kung paulit-ulit mong gagawin ito, matututo ang katawan mong matulog sa tamang oras. Tandaan, ang body clock ay parang halaman. Dapat araw-araw mong dinidiligan ng tamang routine. Pangalawa sa ating listahan, iwasan ang matapang na ilaw at gadget pagkatapos ng 7 PM. Ang blue light mula sa cellphone, tablet, TV at LED lights ay pumipigil sa produksyon ng melatonin, ang natural na hormone sa katawan na nagpapatulog. Kaya kahit antok ka na, basta maliwanag at may gadget ka sa harap, parang nililinlang mo ng utak mo na gising pa ang paligid. Isa ito sa pinakakaraniwang dahilan kung bakit ang mga nakatatanda ay hindi na antukin sa gabi. Ang aking payo, patayin ang malalakas na ilaw pagsapit ng 7 PM. Gumamit ng dim light lamp o yellow warm light lamp kung kailangan. Iwasan ang cellphone 1 to 2 hours bago matulog. Pwede mong palitan ito ng audiobook o tahimik na musika. Ang pagbabasa ng libro o panalangin ay magandang alternatibo. Kung mahilig kang manood ng teleserye sa gabi, paghimunihin, baka ito ang rason kung bakit ka laging puyat. Bonus tip, kung hindi mo talaga kayang iwasan ng gadget, gumamit ng blue light filter app o blue blocking glasses. Minsan ang mga ilaw sa bahay ay parang trapong walang pahinga. Lagi kang alerto kahit pagod na. Kung babawasan mo ito, tiyak babalik ang antok sa tamang oras. Hehe, baka naman po, palike po sana ako ng video na ito at kung kayo ay galante, pati na rin po sana ang subscribe button. Maraming salamat po. Pangatlo sa ating listahan, uminom ng maligamgam na gatas o salabat bago matulog. Bakit nga ba ang mga lolo't lola noon ay laging may gatas bago matulog? Hindi ito basta ritual lang, may scientific basis ito. Ang gatas ay may tryptophan, isang amino acid na nakakatulong sa produksyon ng melatonin. At kapag mataas ang melatonin sa katawan, mas madali kang antukin at mas mahimbing ang tulog mo. Ang tryptophan ay tumutulong rin sa produksyon ng serotonin, ang hormone na nagpapakalma ng pakiramdam. Ang salabak naman ay hindi lang para sa ubo, isa rin itong natural relaxant. Nakakatulong ito sa digestion, binabawasan ng bloating at binapakalma ang tiyan. Perfect para sa mga senior na may GERD o hyperacidity. Marami na rin pag-aaral ang nagpapakita ng ginger ay may anti-inflammatory properties na nakakabawas ng pananakit ng katawan.
dahilan kung bakit mas nakakapagpahinga ang katawan habang natutulog. Ang aking payo, uminom ng 1 tasa ng maligamgam na gatas 30 to 60 minutes bago matulog. Pwede rin ng salabat na may kaunting honey o turmeric. Sa mga diabetic, siguraduhin hindi mataas ang asukal sa katawan bago uminom. Iwasan ng kahit anong caffeine, kape, tea, soft drinks pagkatapos ng 2 o'clock o 3 p.m. Ang kape sa hapon ay parang alarm clock na binuksan mo. Kahit gusto mo nang matulog, hindi pa hahayaan ng katawan mo. Ang simpleng tasa ng mainit na inumin ay kayang dalhin ng isipan at katawan sa pahinga. Subukan mo, baka ito na ang kulang. Pang-4 sa ating listahan, gumawa ng bedtime routine o gabi-gabing routine. Kapag laging abrupt ang pagtulog, tipong bigla ka na lang hihiga pagkatapos ng panunood o pagkain, mas mahirap matulog. Kailangan ng katawan natin ng signal na oras na ng pahinga. Kung araw-araw mong ipinapaalala sa katawan ang takdang oras ng tulog, mas magiging madali ang pag-a-adjust nito. Effective bedtime routine, maligamgam na paligo. Pinapababa nito ang temperatura ng katawan at pinapakalma ang muscles. Maikling panalangin o journaling, pagpapahid ng essential oil, lavender, eucalyptus, paglilinis ng kama, paghiga sa malinis na bedsheet. Nakakainganyo ito sa pagtulog. Pwede rin ang maikling stretching o yoga for seniors. Ang isang halimbawa ay si Mang Erning, aking matalik na kaibigan, 72 years old, dati ay puyat araw-araw. Simula nang sundin niya ang routine na ito, nabawasan ng pagigising na tuwing 3 a.m. Ang sikreto niya, bumili ako ng lavender oil sa butika tapos nilalagyan ko sa punda ng unan ko. Ayon sa kanya, mas gumana ang dibdib niya bago matulog at parang mas payapa ang paligid. Ang simpleng habit, kapag consistent, ay kayang baguhin ang kalidad ng tulog. Pang-5 sa ating listahan, iwasan ang pag-idlip sa tanghali ng mahigit 30 minutes. Hindi bawal ang siesta pero ang sobra ay nakakasira sa gabi mong tulog. Kapag natulog ka ng 1 to 2 hours sa tanghali, mahihirapan kang antukin sa gabi. Mas mababaw ang tulog mo pagdating ng madaling araw. Mas lalo kang mapupuyat kinabukasan. Ayon sa mga sleep specialists, ang sobrang idlip ay parang extra rice. Masarap pero hindi mo kailangan kung busog ka na. Ang aking payo, limitahan ng siesta sa 20 to 30 minutes lang. Gawin ito bago ang 3:00 ng hapon. Kung inaantok, subukan mong gumalaw o lumabas sa liwanag. Iwasan ng paghiga sa kama, maupo lang at mag-relax. Scientific fact, ang maikling tulog sa hapon ay nagbibigay ng energy, pero ang mahaba ay sumisira sa natural sleep cycle. Kung naging parte na ng routine mo ang sobrang siesta, subukan mo muna ang gradual adjustment. Araw-araw bawasan ng 10 minutes hanggang sa umabot na lang sa tamang 20 to 30 minutes. Masasanay rin ang katawan mo sa tamang tulog sa tamang oras. Ang pagtulog ay hindi luha, ito ay pangunahing pangangailangan ng katawan. Sa edad 60+, mas kailangan natin ng sapat, tuloy-tuloy at mahimbing na tulog para sa lakas ng katawan, linaw ng isipan, proteksyon sa sakit at tibay ng emosyon. Kung hindi ka makatulog, huwag matakot, huwag agad gamot, gawin mo muna ang natural. Minsan ang simpleng pagbabago sa routine ay sapat na para bumalik ang mahimbing na tulog na parang noong bata ka pa. Sundin ang 5 paraan na ito at sa mga susunod na gabi, makakatulog ka na ulit ng mahimbing. At tandaan, bawat tulog ay puhunan sa kinabukasan, kaya dapat pinapahalagahan. At ito po ang Kaalaman na Hinog na laging nag-aalay ng impormasyon libre para sa inyong mabuting buhay. Muli, maraming salamat po at God bless.